mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marahing na aga sa inyo namin nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Komunidad, Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig sa 1062 DXKI, Your Friendly Voice sa Coronadal City. Gayon din sa mga listeners natin sa 1197 DXFE Davao. At huwag natin kalimutan ng mga tagapakinig natin dito sa Metro Manila na walang sawang nakatutok. Happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng KBPO, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napapanood sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din naman po, napapanood rin po tayo sa Channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan po ng GCTV. At tayo ay sinasamahan ngayon ng ating cute crew na si Ming Katiangco, Ab Ferrer, ating ProdTech sa sila Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Calayag, Raymond Paner, gayon din yung mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site. At sa puntong ito ay nais din ho nating pasalamatan kayong lahat ng aming mga kaagapay na patuloy po nating nakakapartner sa Ministeryo po ng FEBC. Sa inyong pong tulong at sa pamamagitan ho ng kabutihan ng ating Panginoon ay mahigit na 75 years. 75 years na po tayong nagbabahagi ng tama at mabuting balita sa ating Panginoong Hesukristo. Mahalagang elemento po ng broadcast ang transmitter at ang ating pong transmitter ay tumatakbo sa loob ng 25 years. Sa ngayon ay kailangan na po itong palitan para mas maging marami pa ang makapakinig ng mabuting balita sa ating Panginoong Hesus. Kaagapay, samahan niyo po kaming suportahan ang transmitter project ng inyo pong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ipaalam lamang po ninyo ang inyong donasyon ay para ito sa transmitter project ng ating pong 702 DZAS sa pamamagitan ng pag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio o mag-text po kayo o tumawag sa cellphone number na 0916-296-6620 at ilagay lamang po transmitting signal, transforming lives. Ulitin ko po, no? Transmitting signal, transforming lives. Pero bago ho naming ituloy ang atin pong napaka-saganang diskusyon ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 15 verse 18. Ang sabi ho, ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan.
Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron mo kayong komento, lalo na kung meron kayong legal na katanungan, maaari niyo po ipadala yan sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share. Sa pagbabalik ng ating Tabas ng Batas, ay tutungo tayo sa ating unang segment na punto per punto na pangunahan tayo ng ating mapakahusay na abogado na si Atty. Jeremiah Bellica. Kahit wag po kayo maglilipat ng istasyon, kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Puno na ba ang inyong mga piso para sa Radyo Coin Banks? Maaari na po itong ibalik at kumuha na ng panibago sa mga sumusunod na bookstores, drop-off centers, branches. Praise Christian Bookstore, CLC Karuhatan at Malolos branches, PCBS branches, Mandaluyong, Masagana, Monumento, EDSA Cubao, Eton Centris, SM Fairview, SM Marilao, SM Dasmariñas, Los Baños, Santa Rosa, Imus at sa Back to the Bible Bookstore tuwing Miyerkules hanggang Biyernes lamang. Para sa paraan kung papaano ipapadala ang inyong naipon na coin bank through bank deposit o GCash at iba pang katanungan, mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa gawain ng Panginoon sa radyo. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. 75 taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo. On air, online, at on the ground. FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Alright, so tayo po nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Atty. Jeremiah Bellica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez. At dito sa ating unang segment na punto per punto segment, ano bang batas ang ating tatalakayin ngayon? Nako, ito ay siguro maraming nakaka-relate. Dahil sila maraming nagtatanong, no? Dahil either sila ay nautangan o sila ay may utang. Dahil pag-uusapan natin is patungkol sa may nakukulong ba sa utang. Mahalaga yan. Oo. At yan ang direkta ng katanungan sa atin. Sa ating payo de asunto ng mga nakakaraan. So, yan ang ano natin. No? So, it involves several na mga katanungan patungkol sa utang. At pag-uusapan natin ngayon, kailan ba nasasabi na ang tao ay nakukulong dahil siya ay may utang at lahat pa na may utang ay dapat ay maaaring ipakulong, no? Okay, so totoo ba na walang nakukulong sa utang? Kasi naririnig ninyo ito madalas, no? Dahil karamihan po ng tao ay nag-aakala na kapag kinasuhan sila, ay maaari po silang makulong agad dahil hindi po sila makapagbayad ng utang. Usong-uso yan. Tinatawagan ka ng mga collection agency, tinatawagan ka ng bangko, para sabihin sa iyo na meron ka ng sumpina na nag-aabang dito at hindi mo naman alam kung bakit. Minsan hindi mo pa maalala na may utang ka pala dahil hindi naman kakarating sa iyo ang notice. Hindi pala, yung utang, parang let's say, ganito lamang ang halaga nung sinisigil na. Di ba? Bigyan lumubo na yung bayarin niya, kaya naman hirap naman din magbayad. Yan. Kaya nga, dun sa mga laging tinatakot na dahil pag hindi ka nagbayad ng utang mo, ikaw ay ipakukulong ko. Well, siguro ang magandang balita muna, sabihin natin, sa iyo na kapag ikaw hinaharas, no? Dahil ayon sa konstitusyon sa saligang batas mismo ng Section 20 ng ating Bill of Rights ay sinasabi, no person shall be imprisoned for debt or non-payment of poll tax. Ibig sabihin, walang tao ang siyang pwedeng ikulong
dahil hindi siya nakapagbayad ng kanyang utang o kaya naman kanyang poll tax o yung kanyang community tax na tinatawag. Ano? Now, ibig sabihin na to na kung ikaw ay nangutang sa iyong kapitbahay, sa iyong tindahan, na seryoso ka naman, na gusto mo talagang magbayad. Yun, ibig sabihin talaga may intention ka from the very start magbayad. At kasa because of the reversals at series of events na hindi mo sinasadya, ikaw ay nawalan ng trabaho, like yung pandemic, no? Ay hindi ka makapagbayad, ay hindi ka dapat at maaari ipakulong dahil hindi ka makabayad ng utang. Of course, this is not to say na hindi ka pwedeng kasuhan for collection of sum of money, na kung saan ang pag napatunayan na meron ka talagang pagkakautang ng korte, ay maaaring maghanap ang korte ng mga ari-arian na pwedeng makuha sa iyo para ipambayad dun sa tao, pero hindi ka pa rin ikukulong dahil ito ay utang, ito ay tinatawag na non-payment of debt. Now, iniiwasan kasi ng ating saligang batas na mapilitang gumawa o magsilbi ang mga may utang sa kanyang pinagkakautangan para lamang umiwas sa pagkakakulong na masasabi na rin isang anyo ng slavery o pang-alipin o involuntary servitude. Kasi sinabi, pag hindi ka nagbayad, sige, ano ka muna dito? Gawin mo to kahit labang sa iyong kalooban, ikaw ay magpaalipin sa akin. So, that's a form of slavery now. No? Dahil hindi ka makabayad ng iyong pera o iyong ari-arian. Ngunit, paano naman yung swindler o mga estapador sa lipunan? Ayan. Hindi ba dapat sila ay kasuhan at dapat makulong? Ang sagot ho dyan, totoo po, tama po yun. Ano po? Ang mga swindling o yung tinatawag na mga pang-estafa ay sa simpleng lingwahe ay tinatawag po na panloloko. Ayan. So, yung mga nanloloko po ay nag-swindle, ay sila po ikinukulong hindi dahil sila hindi makabayad ng utang, pero dahil sila po ay nanloloko na kunwari may intensyon sila magbayad ng utang, pero sa totoo lamang po ay wala talaga silang intensyon dahil wala pong lehitimong pangungutang na ginawa. Ang lehitimong utang po ay kung saan ang isang taong umutang ay meron pong malinis na intensyon na magbayad. Siguro dahil sa hindi ho inaasahan ng pagkakataon, katulad ho ng nasabi ko kanina, ay hindi ho kayo makapagbayad sa ngayon. Subalit, during the time that you secure the loan, ay meron ho kayong intensyon na magbayad. May kakayahan ka May kakayahan ka, no? Pero ang swindler, wala ho talaga yan. Kasi from the very beginning, ang kanya pong paraan na makakuha ho ng pera ay ang manloko sa inyo. Ano po? Kaya ho, ito ay ang dalawang elemento po ng tinatawag ng estafa, generally, ay yung tinatawag po na deceit, no? Ibig sabihin, meron panloloko sa una pa lang. Bilhin mo mare o pare, pahiram muna ng 10,000 piso. Ibabalik ko sa iyo yan sa 1 linggo. Pero malaman mo pala na siya pala ay may ticket na sa pag-alis abroad, no? Sa kinabukasang araw, no? Sa kinabukasan, at wala na pala siya talagang intensyon na magbayad at takbuhan ka na lamang. Ayan po ay panloloko, yan po ay swindling. So, siya po ay may deceit at meron hong damage na tinatawag. So, ibig sabihin, kung meron hong deceit na nagdulot po sa damage sa inyo, ibig sabihin, kayo po ay nawalan ng pera, kayo po ay nasaktan in the process, yan po ay magka-qualify na estafa. Ngayon, so yan po yung fraud na pinaparusahan po ng ating batas o revised penal code. Ngayon, meron din pong isang kadalasan na lumalabas at attorney, lagi natin dito na pag-uusapan, yung BP22. Yung batas pambansa number 22 na tinatawag din na bouncing checks law.
Ayan, ano ba ito? Ito naman yung nagpaparusa sa mga pag-i-issue ng mga cheque na wala namang halaga. No? Yes. Yan. So, ang Wala pinaparusa palang naman, pondo, no? wala palang pondo o kaya pinatigil yung cheque, Pagbabayad. pagbabayad. At ito po ay pinarurusahan yung mga cheque tumatalbog, hindi ho dahil sa hindi makabayad ng utang. Pero kaya ho ito pinarurusahan dahil nag-issue ng cheque na wala namang kwenta o wala namang halaga. At pag ito po ang nangyayari, ay it weakens the economic viability and the economic value of negotiable instruments katulad po ng cheque. Ibig Yes. sabihin, matatakot at mawawalan ho ng gana ang mga tao na nagninegosyo na tanggapin at mag-rely sa cheque. Ano po? Kaya ito rin ho ay maaaring ma-filean ho ng kaso whether meron siyang intensyon magbayad o hindi noong umpisa, pero kapag ito po'y tumalbog dahil ito po'y walang pondo o kaya naman hindi ho ninyo pinondohan sa loob ho ng 90 days, Yes. within the 90 days na inyo pong inisyo ito, ay maaari din ho kayo makasuhan ng BP22. Nonetheless, Attorney, no, gusto nating bigyan lang din ng diin, ano, yung pong pagbibigay po noong mismong cheque sa inyo, hindi pa po yun yung bayad. di ba? Yes, yes. Yung pong cheque mismo lang, per se, no, hindi po yun kabayaran. Hindi ba? Maliban na ito ay yung ma-encash. Yes. Yan. Kung ito'y mahalaga yan, oo. Kasi sabihin, ito na yung cheque, pambayad ko sa'yo. Bayad na ako. Hindi pa. Kasi ang sabi nga, ang cheque po ay hindi legal tender. Yes. Ang legal tender, ito po yung legal na pamamaraan o legal na gamit na maaaring gamitin pang bayad. Ang cheque po ay kasiguraduhan lang na merong ma-encash at magagamit pang bayad kapag ito ay naging pera na. Okay? Kaya nga, no, so tandaan po natin yan, sa Section 20 ng Article 3 ng Constitution, wala ho at bawal po ang makulong dahil sa utang. Subalit kung may harong pangloloko o kaya namang pag-i-issue ng cheque na walang halaga, ito po ay pinarurusahan pa rin ng batas at maaari ho magdulot sa fine o even sa pagkakakulong. Ayan. So tandaan po natin yan dahil mahalaga po yan sa ating pong pang-araw-araw na transaksyon, lalo na kung kayo nagninegosyo. Yes. Kaya yan po ay ating pinaglingkod sa inyo para po naman meron tayong kaunawaan doon sa mga bagay na may kinalaman sa utang, maging sa pagbabayad ng cheque, no? Nawa po ay nabigyan namin ng linaw at naunawaan po ninyo ang mga bagay patungkol riyan. Tama. Kaya sa ating pagbabalik ay abangan naman po natin ang ating napakahusay na Attorney Chona para pakinggan naman po natin ang napapanahong panukala sa akala at panukala. Kaya huwag kayong aalis, babalik po kami dito lamang sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Magandang balita para sa mga nagnanais na kumuha ng Portable Missionary Radio or PM Radio. Available na ito sa piling Christian bookstores. Maaaring tandaan muna ang mga sumusunod. Una, i-deposit ang at least 500 pesos na donation para sa isang PM Radio. Ang FEBC bank account numbers ay BPI Current Account Number 2431-009393. BDO Savings Account Number 004-1503-66783 at Metrobank Current Account Number 631-7631-055-598. Pangalawa, abisuhan kami ukol sa inyong deposit sa pamamagitan ng text o tawag. Maaari din sa pamamagitan ng messenger ng FEBC Radio FB page o sa CCRD FB account. Pangatlo, mangyaring ibigay ninyo ang inyong cellphone number. Dito po namin ite-text
ang verification number na ipapakita ninyo sa bookstore para maklaim ang inyong PM Radio. Narito ang mga Christian bookstores na pwedeng bisitahin para sa PM Radio. Back to the Bible Bookstore, PCBS Farmers Market Cubao, PCBS Alabang, PCBS Dasmariñas Cavite, PCBS Imus Cavite, PCBS Santa Rosa Laguna, PCBS Fairview, PCBS Monumento, PCBS Cubao EDSA, PCBS Masagana Manila, at PCBS Marilao Bulacan. Kung ang inyong nakuhang radyo ay may depekto o problema, maaari lamang itong mapalitan sa loob lamang ng 7 araw mula nang ito ay inyong makuha. Ang PM Radio ay may sukat na 6 inches sa haba at 4 inches sa lapad. Ito po ay dikuryente at pwede din pong dibaterya gamit ang 2 size D na batteries. Ang PM Radio ay nakapritsyon lamang sa istasyong 702 DZAS. Hindi po gagana ang radyong ito sa mga lugar ng Pilipinas kung saan may ibang istasyon ang FEBC. Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, tumawag sa telepono bilang 650-0859 at hanapin si Jasmine Rojas o Cyril Delfino. Maaari ring mag-text or tumawag sa 0947-333-5605 or 0927-778-6909. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli dito sa ating paboritong programa tuwing Sabado ng umaga, ang Tabas ng Batas. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Attorney Jeremiah Beliga at Attorney Chona. Ano po ba ang ating pag-uusapan ngayong panukalang batas? Mula sa mga dinalakay natin na may kinalaman sa kalusugan pa rin nung nakaraang mga Sabado, ay isa pang panukalang batas na may kinalaman pa rin riyan. At napapansin natin na ating mga mabatas ay concerned. Meron silang magbibigay pansin ngayon sa kalusugan natin. At tama naman dahil kapag po tayo ay hindi naging malusog bilang mga mamamayan, paano tayo magiging produktibo? Paano po naman tayo makakagawa ng mga dapat nating gawin, lalo na sa pagtataguyod ng ating mga pamilya, ng ating mga komunidad. Kaya magandang bigyan ng pansin ang kalusugan natin. In fact, nalaman nga natin dito sa ating karanasan sa pandemya na talagang health is wealth. Kaya at maging ang ating healthcare system ay ayaw naman natin na talagang mabigatan dahil lahat naman at majority ng Pilipino ay may sakit, pati di ba yung it takes its toll maging doon sa ating healthcare system. Kaya magandang prevention tayo. Ayan, di ba? Sabi nga, an ounce of prevention is better than a pound of cure. So ito ay sa pamamagitan naman ng isang panukalang batas, Senate Bill 2231, an act to prescribe nutrition labeling for food products and providing framework for its implementation. So, ang pang mapapansin natin, pag lalo ng mga nanay, at sa mga tatay na nag-grocery rin, mas effective nga yata mga tatay mag-grocery, talagang laser focus, mga nanay, nadidistract kami sa mga, di ba? Nadidistract kami sa, ito pwede yata to, ito pwede. So, pero nga, tinitingnan mo na, ano ba nutritional content nito? Ano ba ang macro nito? Di ba? Parang ganyan. Ano ba ang nasa likod nito? Ilang calories, ilan ang sodium, ilan ang sugar, gano'n. So, meron naman gano'n. Pero, sabi rito, at merong merong constitutional mandate. Ang sabi, the state shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness. Nasa Constitution natin yan, ha? Article 2, Section 15. Dapat daw health conscious talaga tayo. So, yan ang nasa Constitution. Pero ang sabi dito sa explanatory note,
bagamat may constitutional mandate, ang sabi, itong ating mga batas ngayon, katulad daw ng RA 3720 or the Food, Drug, and Cosmetic Act does not provide sufficient comprehensive nutritional details on food labels. So, hindi pa pala sapat yun, ano? At yung gap na tinatawag o yung parang kakulangan ay nais na bigyan ng pansin ng ating mambabatas. Ang sabi, the gap has substantial implications as it restricts those individuals who depend on such information to make their well-informed food choices. Kasi nga naman kung kinukumpara mo, di ba? Ano ba ang mas konti ang sugar? Ano ang mas konti ang sodium, cholesterol, fat? Sa label pa lang, makakapamili ka na ng maayos. Na mas konti ito, so ito ang kukunin kong produkto. Kaya, di ba, maiiwasan natin yung labis na, di ba, na sodium and sugar. Di ba, alam naman natin yan ang mga factors na talaga nabibigay ng problema sa ating kalusugan. Kaya, ang sabi rito, kinakailangan magkaroon tayo ng panukalang batas at ng isang polisiya para i-address yung gap na yon na hindi pa malinaw, hindi pa malawakan ang pagbibigay ng nutritional information sa mga food labels natin. So, meron daw kasing disturbing statistics in our country. Research from DOST shows that about 27 million Filipinos, wow, are carrying too much weight or are obese. This situation highlights the urgent need for clearer information about what's in our food so we can make better choices and live healthier lives. Especially noon, di ba, Attorney, sa ibang bansa, meron tinatawag. Nakikita ng GMO. Yeah. Genetically modified. Oo. Yes. Modified. Ano ba yung O? Pero ibig lamang sabihin, hindi natural na pagkain. Hindi natural yung source ng pagkain. So ano yun? Minanufacture sa isang, di ba? Parang sa isang factory. So hindi siya talagang suitable for eating. No? Meron sa ibang bansa. And hindi natin alam kung yan ay nakapasok na rin sa ating bansa. Kaya mahalaga na iobliga natin itong mga nagmamanufacture ng mga food products. Ilagay nila exactly ano ang, di ba, mga necessary information. Malaman natin saan ba gawa itong pagkain na to. Alam mo, kaya madalas, ewan ko, nararanasan mo to, na namimiss natin talaga yung lutong bahay. Yung tinatawag na, yung matatanda, yung mga lolo't lola natin na from scratch, talaga ang sauce nila, i-instant, talaga. Di ba sinasabi, we make it from scratch. Ibig sabihin, pag sinabing sinampalukan, sampalok talaga. Hindi yung natural sa tawag doon, sa sari-sari store, bumili ka ng sa mga powder na, no? Powder na. Process. Iba talaga lasa eh. Kaya namimiss natin yung mga luto ng mga lolo't lola natin, di ba? Ng mga lola, mga tita natin. Na talagang, it takes time bago nila maluto. Pero grabe, talagang masarap. Kaya tayo, we commend yung ating mga lolo at lola, mga tito-tita na talagang into this, kasi napakahalaga. At ngayon, ang sabi rito, ito daw proposal na ito is designed to bridge the information gap. It mandates manufacturers, packers, and distributors to provide detailed nutritional information and allergen warnings. Kasi, alam mo, nanonotice mo ba yun? Medyo yatang may allergy ngayon. May asthma, may rhino, ang tawag doon? Yung laging sila in the morning, na allergy and sa skin, etc. So sabi, pati yun, kailangan ilagay doon sa nutritional information na nandun sa produkto. Para nga namang, di ba, hindi naman pala bagay sa iyo at ikaw ay may kondisyon,
maiwasan mo. So, isang ano rin siya isang gamit din nitong information tungkol sa nutrition na gustong ipalagay sa mga labels ng ating mga produkto. So this labeling requirement will not only benefit consumers but will also inspire food manufacturers to improve the nutrient profiles of their products, aligning with our national health objectives. Moreover, the bill advocates for increased consumer education about the nutritional content of food products. The initiative supports the constitutional mandate for promoting health consciousness among the public. It encourages consumers to make informed dietary choices, thus helping to manage and prevent obesity and related health issues. So there is a necessity to have this bill passed because this aligns to the constitutional mandate to health. So ito yung lagi niyang pinupunto. Merong mandato ang Constitution na dapat ang Estado magbigay ng impormasyon at kanyang i-develop yung health ng kanyang mga constituencies. At isang bagay itong awareness, information. Kaya may kailangan panukalang batas, pero makita natin na ang kanyang nais na gawin ay itugma ito, i-align doon sa constitutional mandate. At the same time, para nga naman ang ating population ay maging healthy. Kaya ito ay Philippine Nutrition Labeling Act of 2023. So, meron mga requirements lang, lalagay daw dyan, number of servings, units of measure, total number of calories, amount of the nutrients na naroon sa pagkain na yun. At of course, kailangan ilagay daw yung total fat, saturated fat, cholesterol, sodium, carbohydrates, sugars, ilalagay yung mga information na yun. At maging any vitamin, mineral, or other nutrient required. So, ano ang comment mo? Sa tingin ko maganda yan, pero at the same time, siguro dapat may ka-partner din yan na information drive sa mga tao. Kasi dapat naiintindihan nila kung ano yung binabasa nila. Malay mo ba kung ano yung calories talaga? Ano yung calories? Yung calories. Nandiyan yung information. Sabi nila, okay, so maganda rin yan. Nandiyan yung information, pero at the same time, dapat in short, talang ini-educate na rin talaga natin bawat isa sa atin. At nadinig ka ng ating mambabatas, attorney. Kasi sa Section 6, nilagay niya, consumer education. Ayan. DepEd and Bureau of Food and Drugs shall carry out activities such as education of the consumers about, hindi lang yung kung ano yun, kundi yung availability of information and importance of that information. So, ayan. Satisfy ang iyong requirement, attorney. Kaya, yes. Oo, kaya tama. So, ngayon pa lang, dapat mag-ready na tayong lahat na maintindihan at malaman so ano talaga ang pwede sa atin. Actually, naisip ko kanina yung binanggit mo, attorney, na yung mga fresh, tsaka yung, at naalala ko nga minsan na anong mga bata tayo, di ba? At sa mga pananim, mga alaga, doon lang mismo sa kanilang mga garden, bakuran. Kompleto na yung kanilang ulam talaga, nandoon na lahat. So, at alam mo, may katotohanan yung sinasabi ng matatanda nung araw na ang gulay ay pampahaba ng buhay. Yung mga ganyan. At nakita mo naman how healthy ang ating mga lolo at lola, di ba? Yung problema, penalta ng iba, pansit daw ang pampahaba ng buhay. Carbohydrates at din yun. Anyway, kaya napakaganda po yan. Sana ito yung maging batas talaga. At tingin ko talaga yung marami. Oo. Ayan, so yan. Yes, at yan po ang Senate Bill 2231 or Philippine Nutrition Labeling Act of 2020.
Ayan. So, tayo po ay magpo-pause lang for a break at sa ating pagbabalik, tayo po ay tutungo na sa ating Payo de Asunto segment kung saan bibigyan daanan natin ang mga legal na katanungan na ipinadala sa atin ng ating mga kaagapay. Kaya pag po kayo maglilipat ng istasyon, kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhin isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. 702 DZAS FEBC Radyo TV Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Okay, so tayo po ay nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. Tayo po ay nasa ating huli ng segment, ang Payo de Asunto, na kung saan susubukan po namin ni Attorney Chona na sagutin ang inyong pong mga katanungan. Attorney? Ayan, so pakinggan na natin, Attorney Jeremiah, ang ating unang katanungan mula sa ating taga-subaybay. Good day, Tabas ng Batas. May expiration date po ba ang Special Power of Attorney? Gaano katagal po ba ito pwedeng gamitin? Salamat po. Ayan, so may expiration date ba ang Special Power of Attorney? Ayan, so ito yung SPA, no, na nadidinig ng mga listeners natin. Ano ba yung SPA? Special Power of Attorney, yun po ay binibigay sa isang tao na nawa po, wala kayo, no, sa Pilipinas, o may mga bagay na hindi nyo magagawa on your own, with regard to a particular property, pwede po nyo bigyan ng Special Power of Attorney or SPA ang isang kaibigan, ang kapamilya ninyo, kamag-anak ninyo, na siya ang gaganap ng transaksyon, makikipagtransaksyon para sa inyo, in your behalf. Ayan. So, expiration date, no? So, yan ba ay natatapos ba? Ay, madepende po. Kung halimbawa po sa Special Power of Attorney, nakalagay doon na maaari mo lamang ibenta yung property ng owner mula July hanggang December of 2023. So, hanggang doon lang po ang inyong kapangyarihan na gawin yung ipinagagawa sa inyo na nakasaad specifically, kailangan malinaw, very particular, no, sa Special Power of Attorney. Ngayon, kung halimbawa naman po na yung principal yung nagbigay ng SPA o Special Power of Attorney doon sa kanyang kaibigan o kamag-anak, sumakabilang buhay, natatapos na po yung Special Power of Attorney. Gayon din naman, kung yung agent o yung binigyan ng kapangyarihan doon by virtue of the Special Power of Attorney din naman ay sumakabilang buhay, natatapos na rin po yung bisa noong Special Power of Attorney. Yan. Kaya tandaan po ninyo, tama po yung sinabi ni Attorney Chona, na meron hong mga instances na talagang nawawalan ho ng visa yan, namatay, o isa pa nawalan ho talaga ng yung tinatawag na kapasidad na. Kung hindi lang namatay, pero nagkaroon ho ng demensya o nagkaroon na ho talaga ng limited power na kung saan wala na rin hong kakayanan na magbigay ho ng consent. Kasi yung consent po na i-represent ang isang tao, isang ongoing consent po ng tao na nagnanais magpa-represent. So kung siya po ay namatay at nawala na rin ho siya ng kapasidad,
At dahil po siya ay nagkaroon ho ng, yung iba ho, tinatawag, nagkakaroon ng Alzheimer's disease, Oo. nagkakaroon ho ng incapacity ho na talagang hindi na ho makapag-consent, mental illness, ay nagkakaroon na rin ho ng pagkamatay ang tinatawag na special power of attorney. Pero aside from that, attorney, kung wala naman ho dun sa mga exception na yan, ay tuloy-tuloy po yung authority po noong agent na i-represent ang principal, maliban na lamang ho kung talagang ipawalang bisa na po yung authority na yan. So wala ho siya talagang expiration date. Maliban na lang kung ito po may stipulation at doon sa binanggit nga ho namin ni Attorney Chona na pamamaraan kung paano ho automatically nawawala ng bisa ito. Yes. Okay, so pakinggan naman natin ang isa pang katanungan mula sa ating listener. Good day po. Bala ko po kasing mag-resign sa work ko. Wala po akong contract na pinirmahan kasi hindi ako binigyan. Pinag-start lang ako agad. Need ko po ba mag-render ng 30 days notice? Nagiging hostile na po kasi yung work environment namin. Palaawa yung workmates ko and yung boss ko po. Lagi kaming pinagmamandatory OT from store opening to closing, 8 a.m. to 7 p.m. Tapos, required pa kaming pumasok 30 minutes before opening and 30 minutes after closing. Possible po ba mag-file ng immediate resignation na walang legal repercussion? Ayan, ito naman may kinalaman sa kanyang kagustuhan na mag-resign na sa trabaho kasi medyo ayon sa kanyang pagkakalahad sa atin, nagiging hostile, yung work environment, at alam naman natin kung ganyan ang sitwasyon, hindi ka makakapagtrabaho mabuti, hindi magang sa kalooban mo yung pagpasok mo, Kaya ano ba ang mga panuntunan ng batas patungkol sa resignation? Yan. Yung sinabi dito ng ating kaagapay na nagtatanong, una, i-establish mo kung ikaw ba talaga empleyado. Kasi sinabi niya wala daw siyang pinirmahan. Pero alam niyo po ba na ang kontrata ay pwede ho siyang written, pwede rin ho siyang unwritten contract. Kasi ang contract is the meeting of the minds kung saan nagkakasundo ang dalawa o tatlong individual. So ang pagkakasundo pong ito ay napapakita naman hindi lang sa kanilang agreement na pinag-usapan, pero doon din sa kanilang acquisitions. So kung makikita po mismo na kayo po ay sa inyo pong mga gawi ay nagpapakita na meron ho kayong agreement, ay sapat na ho yan para sabihin ho na kayo may kontrata. Bakit ko po sinasabi yan? Dahil ang employment po ay kontrata po yan. Yan po yung tinatawag na employment contract. So, kahit wala kang pinirmahan, kung ikaw naman ay sumasahod, meron ho silang control sa iyong kung paano mo patakbuhin ang iyong trabaho at yung outcome ng trabaho mo, yung tinatawag na control test, Ikaw ay empleyado nila dahil pinapasahod ka, pwede ka nilang i-hire, pwede ka nilang i-fire, at meron silang control sa outcomes at ng iyong trabaho. Ngayon, kung ayaw mo na, kung ikaw ay na-establish na ikaw ay isang empleyado, automatic ba na kinakailangan mo mag-render ng 30 days o 1 month na ano tawag doon, yung pag-abiso doon sa iyong employer? Ang sagot po nun, ang general rule ho ay syempre naman. Dahil syempre kinuha ko nila kayo, ay pag-alis, agad-agaran ho kayong aalis, ay napakahirap pong maghanap ng kapalit. Dahil po, ay magsisuffer naman po ang negosyo po niya. Ano po, ng inyong employer. Pero tandaan po natin, siguraduhin po ninyo na ito po yung sa inyo. Dahil kung ito po hindi voluntary, kayo iniipit, para kayo po makapag-resign, ay ito po tinatawag na constructive dismissal. Ano po? Kayo po ay nasa isa hong tinatawag na nag-quit kayo dahil ang continuous employment ninyo is rendered impossible, unreasonable, or unlikely
dahil kayo po ay pinahihirapan. Binanggit niya kasi yan, attorney, na nagiging toxic na daw yung kanilang workplace. Pero sino ho ba ang nagtotoxic niyan? Ang inyo po bang employer o yung iba ninyong nagiging hostile na mga katrabaho? Ngayon, kung hindi ho employer ninyo at wala ho silang kagagawan, ay hindi ho kayo ay tinatawag na constructively dismissed. So, kailangan nyo pa rin ho mag 30 days na paabiso sa kanila. Ngayon, mabilis lamang, attorney, ang kailan ba ang mga pagkakataon na sinasabi natin na hindi nyo na kailangan? Meron lang ilan na mga exceptions kung na hindi mo na kailangan mag 30 days notice. Kung merong serious insult ng employer sa iyo, laban sa iyo, o kaya yung kanyang representative, yun sa management, o kaya naman merong number 2, inhumane or unbearable treatment na laban sa iyo. Talagang hindi na makatao ang treatment sa iyo. Pangatlo, meron krimen na kinumit ang employer o kanyang mga representative sa iyo o naman sa iyong pamilya. At pang-apat, other analogous causes na katulad na similar. Ito'y ayon sa Article 300 ng Labor Code. Yan. Maliban dun sa mga binanggit namin, ay kailangan mo mag-render ng 30 days notice pa din. Oo, kasi concern siya na gusto na niya mag-resign, pero baka nga magkaroon ng legal repercussion, no? Ibig sabihin may balik sa kanya, no? Magkaroon siya ng liability. At magandang itanong niya sa atin bago siya gumawa. Oo, maraming ano niya, no? Oo. Kaya maraming nakaka-relate. Yes, so parang to sum up yung ating pagtugon sa kanya, merong pagkakataon talaga pala noon na pwedeng hindi ka magbigay ng 30 days notice, pero yun lamang nabanggit mo. At siguro pwedeng i-highlight natin yun, attorney, para lang sa kapakanan ng ating mga listeners. So ano lang yung mga exceptions? Ang exception, serious insult by the employer or his representative on the honor of the person of the employee. Number 2, inhuman or inhumane or unbearable treatment. Number 3, commission of a crime or offense laban sa iyo o sa pamilya mo, at other analogous causes. Tinatawag yung kapareho o similar. So, hindi naman siya close-ended. No, ibig sabihin na yan tinatawag na catch-all provision. Tinatawag natin. Yes. Nawa po, nabigyan namin ng linaw yan at hindi lamang doon sa nagbigay sa atin ng katanungan, maging sa ating mga kaagapay na maaring nasa parehong sitwasyon. Ayan. So tungo naman tayo sa isa pang katanungan. Marami siyang mga binigay ditong ilang detalye, pero may mga kulang pa rin. But nevertheless, basahin natin. Sabi niya, good day po. Ask ko lang if valid ang bentahan ng stepmother namin sa 2 tao ng share niya sa 11,021 square meters. So more than 1 hectare ito. Ang property po, hindi pa nabayaran ng capital gains tax, ang deed of sale ay 1982 pa. Ako, hindi lang capital gains tax ang problema dito, pati ang transfer tax, na ang tagal na. Anyway, binenta po niya ang supposed share niya noong 1996 sa 2 tao. Ngayon ay ayusin namin ito na mabayaran ang capital gains tax at estate tax. 4 po kaming magkakapatid. Walang anak ang second wife, and she died later after niyang ibenta. Ngayon po naaayusin na namin ito, lalabas pa po ba na heir pa rin siya? Paano po namin naayusin ito sa mga pinagbentahan niya ng supposed share niya? Maraming salamat po. Alam mo, ito yung problema na kapag hindi agad inayos sa umpisa pa lang. Kumbaga salabat na siya . Ngayon po, wala pong straightforward answer dito kasi po hindi namin nakikita yung dokumento. Hindi po namin masabi exactly, may share nga ba yung stepmother niyo? Kasi kailangan po namin malaman, ito po bang property na sinasabi ninyo ay naipundar nung mga magulang ninyo, yung biological mother ninyo at ng inyong tatay. Kasi mukhang second marriage na itong kay stepmother.
or yung bang property ay naipundar nung panahon ng pagsasama ng inyong tatay at ng inyong stepmother. Kasi magkakaroon po ng difference yun. Kailangan po naming makita ang mga dokumento na sinasabi ninyong bentahan, ng unang-una, ano pa ba ang mga properties na involved dito? Kasi nga po may binanggit din kayo about estate tax. Kasi po kapag ka nagbentahan, kinakailangan po talaga yung seller magbayad na ng capital gains tax at yung buyer naman yung transfer tax. Otherwise, bagamat may bentahan, walang actual transfer. Alam mo, attorney, itong bibigyan din natin ng emphasis. Alam po ninyo, bawat transaksyon, lalo na involving real property, may taxes po yan, nakalakip, na hindi po natin maiiwasan. Kailangan bayaran po para ma-settle po yung property. Kaya attorney, kasi tama kayo, no? Kasi lumabas dito yung kanyang stepmother na I suppose na ito'y second wife na kanyang tatay ay ibinenta yung property, yung share niya doon sa, we suppose na namatay yung kanilang tatay, so yung kanilang stepmother, binibenta niya yung share niya. Ang problema ay hindi pa naililipat yung capital gains doon sa stepmother, so ibinenta agad. So medyo ano nga yan, no? Yung estate tax nga hindi pa binayaran, so parang hindi pa rin, di ba, hindi pa settled yung property ng father nila. Correct. So yan po ay ilan sa mga kailangan pong i-determine kung ang nailipat ho ba ng legal na doon sa mga heirs, yung tinatawag na mga properties, dahil kung hindi po ay ano ho ang magiging basis ng paglipat ho ng inyong stepmother doon po sa, at least yung share po niya, hindi naman maapektuhan ang inyong pong mga share, pero yung share lamang ng inyong stepmother dyan, at sigurado may penalty na po yan na malaki. Dahil napakatagal na po niyan. So, tama ho si Attorney Chona, hindi ho natin masagutan diretso dahil wala ho tayong mga dokumento na nakikita po. Yes. Yun po kasi ang magbibigay sa atin ng ng linaw. Sino ba ang may mga karapatan doon sa, at of course yung titulo din ng lupa na involved dito. Yun po ang mga kinakailangan malaman ng isang abogado para po makapagbigay ng isang malinaw din na kasagutan. Ngayon, may isang katanungan pa. Sabi niya, ask ko lang kailan ang best time na isalin sa name ng anak ko yung aming house and lot while we are still alive, o pagpatay na po kami ng asawa ko? Saan po kami makakatipid? Salamat po. Pareho kasing may tax sa tax yan. Sabi nga nila, attorney, dalawang bagay ang hindi maiwasan sa buhay, death and taxes daw. So dahil yan ang biro, dahil kung isalin mo yan ngayon habang buhay ka, ay magbayad ka ng capital gains tax kung meron ng consideration o may bayad. Kung ito naman ay dinonate po sa iyong anak, ito po ay donor's tax. Pero kung ito po ay kinamatayan na ho ng may-ari, ito naman ay babayaran ho ng estate tax. Ang magbabayad po is yung ari-arian ng naiwan. Ngayon, kung sino ho saan ho mas makatitipid, sabi nga ho namin ni Attorney Cho na sinigurado ho ng BIR at ng mga mambabatas na either way kayo po yung magbabayad. Subalit, meron ho kasing may wisdom din ho kasi na habang kayo pa'y buhay ay ililipat nyo na rin yan. Po? Kasi sa ganun po, makasisigurado po kayo na ito po ay matiwasay at maayos po na ilipat sa mga pong gusto nyo pong paglipatan. Kasi hindi ho natin alam, minsan pinag-aawayan ho yan ng mga tagapagmana at doon ho lumulobo at lumalaki ang gastos po sa properties. Kasi hindi nila masettle kasi nga nag-aaway-away pa. Hindi po kaunawaan. Walang accounting na nangyayari, hindi ba? So, yun kaya po wise po na inyong kinukonsidera na ibigay na sa inyong anak habang maaga pa para
mas maayos na nga at wala nang maging sigalot pagkaraan na 'di ba may mamatay sa pamilya. At ngayon attorney, 'di ba halos mga transaction natin sa lupa more or less nasa 6% ang tax So mag-iiba-iba na lang po 'yan doon sa ano ba ang mga deductions na allowed? Ano ba ang, 'di ba may mga ganyan yan at mga CPA ang nakakaalam din yan, mga accountants kung paano. Pero isang bagay po, hindi natin talaga maiwasan magbayad po ng taxes. Ayan. So, dyan na po magtatapos ang ating Payo de Asunto segment. At sa mga hindi po nakapakinig ng kasagutan namin sa mga katanungan na ating tinalakay, maaari pa po ninyong balikan yan sa ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi po namin nasagot ang inyong pong katanungan, abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod na Sabado. Sa mga may legal concerns po, mag-message lamang po kayo sa Facebook page po ng FEBC Radyo TV. At pwede rin ho kayong mag-send ng inyong pong audio at video message sa inyong pong mga katanungan. Sige po, tayo po idadako ating prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong pagsalo sa amin at sa iyo pong pagtulong sa amin, Lord. We thank you that you are the God who always protects, Lord, who always cares for us, Lord. Dinataas po namin ang bawat isa na meron hong kabigatan na dinadala sa kanilang mga buhay, kagulumihanan. Father, we pray that you help them, Lord. Ikaw ang kanila pong maging kalasag. Yes. Ikaw, O Diyos, sa kanilang maging tagapagtanggol, Panginoon. Ikaw ang maging lakas, Panginoon, ng bawat isa, Lord. Sa mga taong hindi, Lord, nakapagbigay ng kanilang katanungan, subalit meron hong mga tanong, Panginoon, na binibit-bit dinadala, Lord. We pray na ikaw rin na mag-guide sa kanila, Lord, towards the right answer, towards the right strategy in everything that they do, Lord. Lord, we thank you for this ministry sa gawain, Panginoon, ng FEBC. Patuloy niyo, Panginoon, na palawigin ang gawain na ito. Sa iyo po namin ibinabalik ang pasasalamat sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Salamat mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube sa Channel 185 Signal TV sa GCTV. Kami po ang iyong mga kampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan at maging online platforms. Kaya lagi po nating tatandaan, kung unawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.ph.